the glory He sheds on our way. And while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, at andito po tayo ulit sa ating morning devotion, sa ating prayer covenant, at patuloy na pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon dahil sa oras na ito ay wala tayong ibang inisip or wala tayong ibang inaasahan kundi maparangalan ng ating mahal na Panginoon at maibigay sa Kanya at maibalik ang dapat na para sa Panginoon. Kaya salamat po sa inyong lahat na gumising ng maaga para sa ating Monday Prayer Covenant, at inaaniyahan ko po na ang bawat isa ay i-share ang video na ito para marami pong makareceive ng salita ng Diyos at kung ano ang gustong iparating ng Panginoon sa oras na ito. No? Napakaganda po ng ating text na matatagpuan sa Job 2:1-10. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nandito sa aming prayer covenant sa oras na ito. Nananalangin kami, Panginoon, na ang araw na ito, ang aming pag-uumpisa sa linggo na ito, ay Ikaw ang makita, Ikaw ang matanggap namin, Ikaw ang maghari sa aming buhay. Nananalangin kami, Panginoon, na gamitin niyo po itong online prayer covenant na ito, maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. At patuloy niyo nga po kaming pangunahan, kung ano man po ang gusto niyo iparating sa amin, ay patuloy naming matutunan at maging aral sa aming buhay sa pagtahak namin sa panibagong linggo ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Sabi po dito, mga kapatid, isang araw, muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at muli ring sumali sa kanila si Satanas.
Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas, "Paroot pa rito na naglilibot sa mundo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis at ang pamumuhay. May takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat rin siya sa akin. Kahit na pinipilit mo akong payagan ka na sirain siya ng walang dahilan." Sinabi ni Satanas, "Matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero wag mo lang siyang papatayin." Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan si Job sa pamamagitan ng pagpigsa mula sa ulo hanggang sa talampakan. Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pagkayod sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, "Ano pa? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na ang iyong Diyos. Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na." Sumagot si Job, "Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama?" Sa kabila ng lahat ng nangyayari kay Job ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Mga kapatid, napakaganda ng ating text or ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, na ang halimbawa o pagbigay ng ating Panginoon sa buhay ni Job na maging example natin sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, marirealize natin na habang tayo ay tumatahak sa mundong ating nilalakaran, ay punong-puno ng napakaraming pagsubok. Punong-puno ng napakaraming trials. Financial problem, emotional problem, family problem, business problem, sickness, pain, hurt feelings, mga nakakasakit na bagay, nakakasakit na tao. Marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Pero anong gustong iparating ng Panginoon dito sa ating pag-aaralan ngayon? Gusto iparating ng Panginoon na bilang isang Kristiyano na tumanggap sa ating mahal na Panginoon, bilang isang anak ng Diyos, nakaakibat ng ating buhay ang pagkakaroon o makaranas ng isang pagsubok, makaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Kung maalala nyo mga kapatid, yung buhay ng ating mahal na Panginoon after siya i-baptize ni John the Baptist, dinala siya ni Satan dun sa isang parang at sabi sa kanya ni Satan, "Nakikita mo ba lahat ng nasa paligid mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Palitan mo lang ang Diyos mo, gawin mo lang akong Diyos." Anong sagot ng Panginoon? Sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Anong gusto iparating mga kapatid ng ating mahal na Panginoon? Hindi lang tayo nabubuhay, maraming test na ibibigay sa atin ang Diablo. Maraming pagsubok na papadala sa atin ng Diablo. Pero gustong ipakita ng Panginoon na hindi lang tayo nabubuhay kapag tayo ay may nakakain. Hindi lang tayo nabubuhay kapag meron tayong marangyang buhay. Hindi lang tayo nabubuhay pag nakahiga tayo sa magandang higaan. Hindi lang tayo nabubuhay kapag nakakakain tayo ng mga gusto nating pagkain. Hindi lang tayo nabubuhay kapag napupuntahan natin yung mga gusto nating lugar, kundi nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. Ganun ang ginawa ng ating kapatid, ng ating example na si Job na binigay ng Panginoon, kung papaano naging matinding mananampalataya si Job sa buhay niya noong panahon na iyon. Sa kabila ng binigyan siya maraming pagsubok, binigyan siya ng sugat, lahat ng kanya-kanyang arian, lahat ng kanyang pag-aari, pati pamilya niya, iniwan siya, asawa niya, Iwan mo na yung Diyos mo, sabi ng asawa ni Job. Pero sabi ni Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang kasi bilang isang Kristiyano yung iniisip natin na gusto nating matanggap sa Panginoon. Mga kapatid, gusto tayong paalalahanan ng ating mahal na Panginoon sa oras na ito, sa umagang ito, na mga kapatid, yes, ayaw natin maging hipokrito.
Pero baka mga kapatid, sa kabila ng napakaraming pagsubok, baka masyado tayo nakapokus sa ikabubuhay natin, sa ating kakainin, kung paano tayo makakagraduate, kung paano natin mapapaaral yung mga anak natin, kung paano tayo aasenso sa ating buhay, kung paano tayo kikita ng pera. Nakalimutan na natin ang ating mahal na Panginoon. Isang magandang example si Job dito mga kapatid, kung paano siya naging mabuting mananampalataya na sa kabila ng napakaraming pagsubok, no, mga kapatid, patuloy siyang nanampalataya. Sa kabila lahat ng nangyari kay Job, sabi ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Mga kapatid, keep the faith. No, panatilihin natin ang ating pananampalataya. Manampalataya tayo sa Panginoon na sa gitna ng napakaraming pagsubok ay hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo mga kapatid, kung itutuloy natin yung verse na ito, alam niyo sa pagiging mabuting mananampalataya ni Job, no, ibinalik ng Panginoon sa kanya lahat, doble pa. Yung mga ari-arian niya, mga hayop niya, ibinalik sa kanya ng Panginoon. Yung family niya, ibinalik sa kanya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nabuhay yung mga anak niya na patay. Ibig sabihin, nagkaroon uli siya ng panibagong pamilya, nagkaroon siya ng masayang pamilya dahil sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, I want to encourage you. Tayong lahat, ini-encourage tayo ng Panginoon na mamuhay tayo sa pananampalataya. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon no matter what. Kahit anong pagsubok ang dumating, manatili tayong tapat sa ating mahal na Panginoon. At makikita o nakikita ng Panginoon talaga ang ating pinagdaraanan. Hindi bulag ang Panginoon sa ating mga pinagdaraanan. Gusto lang niyang makita ang ating pananampalataya. Pansinin niyo mga kapatid, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, wala tayong ibang iniisip kundi manalangin. Panginoon, pagalingin niyo po ako. Lord, ano nangyayari sa buhay ko? Bakit? Kasi dahil sa pagsubok na yan, naaalala natin tumawag sa Panginoon. Mga kapatid, gusto lang ng Panginoon na paalalahanan tayo o palakasin ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, nawa, patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon sa kabila ng napakaraming pagsubok. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito, sa umagang ito, sa buhay ni Job, na ginamit niyo Panginoon to become an example sa aming buhay, na napakaraming pagsubok pa kaming pagdaraanan, at kaakibat ito ng aming buhay bilang isang Kristiyano. Pero Lord, naniniwala kami na ang aming buhay na ibibigay namin sa inyo at patuloy kaming mananampalataya. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibabalik niyo sa amin. Hindi masasayang ang aming pagpapagal dahil ikaw ang Diyos namin na buhay, na sumasagot sa aming mga panalangin. Lord, I pray na lahat ng may personal prayer, Panginoon, dinggin niyo po ito at patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.